Magandang umaga, class. Kumusta kayo ngayon? I hope you're all doing fine today and ready na kayo sa bagong talakayin. Noong nakaraang araw ay napag-usapan natin ang mga golden rule. Ito ay ang panlahatang prinsipyo na matatagpuan sa maraming relihiyon at kultura. Ito ay nagpapahiwatig na ang isang pangunahing aral sa pamumuhay. Itong mga prinsipyong ito ay mahalaga upang mabuo ang empatiya, pag-unawa at pagiging makatarungan ng isang tao, mga bagay na esensyal sa pakikipagkapwa o pakikipagkomunikasyon. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng dialogo, pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan. Para naman sa layunin ng ating aralin ay ating tatalakayin ang kahalagahan ng dialogo, pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng dialogo, pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan sa pang-araw-araw na buhay. Na ipakikita ninyo ang ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng dialogo at komunikasyon. At syempre, nakikilahok na aktibo at may positibong pakikitungo sa pangkatang gawain. Bago tayo magsimula ay scan ang QR code na ito at panuorin ang video dahil may itatanong ako sa inyo pagkatapos ng video ito. Ngayon naman ay naasahan kong napanood nyo na ang bidyong mula sa QR na yon. At may itatanong ako sa inyong video. Ay tanong, tungkol saan ang bidyong inyong napanood? Paano naman kaya makakatulong ang small talk upang makabuo ng positibong ugnayan sa ibang tao? Kumuha ng isang papel at sulatin ito doon. Ngayon naman ay dapat nating pakatandaan na ang dialogo ay hindi lamang basta pagpapalitan ng impormasyon, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya, damdamin at pananaw. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang dialogo ay hindi lamang simpleng pagsasalitaan ng mga impormasyon o salita. Sa halip, ito ay mas malalim na proseso kung saan ipinapahayag natin ang mga saloobin, damdamin at pananaw tungkol sa isang paksa. Sa pamamagitan ng dialogo, naipapakita natin ang ating mga ideya ng may pagpapahalaga sa opinyon ng iba at nakikinig tayo sa kanila upang mas maintindihan ang iba't ibang perspektibo. Ito ay isang mahalagang paraan upang mapalalim ang ugnayan, maunawaan ang bawat isa at mapanatili ang respeto sa magkabilang panig. Sa pangalawang statement naman, sinasabing, isang mahalagang patunay na ang tao ay panlipunang nilalang ay ang kaniyang kakayahan sa komunikasyon o dialogo upang may pahayag ang kaniyang pangangailangan, ninanais at nararamdaman. Isang mahalagang patunay na ang tao ay panlipunan nilang ay ang kanyang kakayahang komunikasyon at dialogo. Ibig sabihin, ang tao ay may likas na kakayahan na makipag-ugnayan sa iba upang may pahayag ang kaniyang mga pangailangan, ninanais at nararamdaman. Dahil dito, nakikita natin na hindi nag-iisa ang tao sa mundo. Ika nga, no man is an island. Siya ay nakikipag-ugnayan sa kaniyang kapwa para mas maintindihan at mas maisakatuparan ang kaniyang mga hangarin. Ang kakayahang makipagkomunikasyon ay isang pangunahing katangian na nagbubuklod sa tao sa lipunan. Nagbibigay daan sa pagbuo ng ugnayan, pagtutulungan at pag-unlad ng komunidad. Ang dialogo ay umiiral sa isang ugnayang interpersonal, sa pagitan ng dalawang o higit pang tao kung saan may nagsasalita at may nakikinig. Ibig sabihin nito ay ang dialogo ay isang uri ng ugnayan na nangyayari sa pagitan ng dalawa o higit pang tao kung saan nagkakaroon ng palitan ng salita, ideya o damdamin sa dialogo. May isang nagsasalita na nagpapahayag ng kanyang saloobin o opinyon o
o impormasyon habang may nakikinig naman na tumatanggap at nakakaunawa sa kanyang sinasabi. Ito ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon na naglalayong may pahayag at maunawaan ang bawat isa. Kaya't mahalagang bahagi ito ng makbuluhang pakikipag-ugnayan sa tao. Ang sabi, ang dialogo ay nagbibigay daan sa atin upang maipahayag ang ating mga ideya, damdamin at pangangailangan. At upang maunawaan din ng ideya, damdamin at pangangailangan ng iba. Kung malilinang at ang kakayahan ng tao makipagdialogo ng may kalakip na pagmamahal, makakamit ng tao ang kanyang kaganapan. So, nais itong ipahayag na ang dialogo ay isang mahalagang kasanayan na nabibigay sa atin ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga saloobin, damdamin at pangangailangan. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag natin ng maayos ang ating mga iniisip at nararamdaman. At natututo rin tayong makinig at unawain ang ideya ng iba, damdamin at pangangailangan nila. Kapag ang isang tao ay nakikipagdialogo ng may kalakip na pagmamahal at respeto, ito ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa. Dahil dito, mas nagiging bukas, mapagkalinga at mapagkumbaba ang pakikisalamuha sa kapwa. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon ng pagkakaisa at pag-unlad ang isang tao hanggang sa marating niya ang kaniyang kaganapan. Ang tunay na paglago at pag-angat bilang isang tao na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Yun ang nais nitong ipahiwatig ng statement na ito. Next naman is, may mga taong nagpapahayag sa pamamagitan ng wika tulad ng pagsalita o pagsulat, habang ang iba naman ay gumagamit ng di-verbal na komunikasyon gaya ng mga kilos, ekspresyon ng muka at senyas. May mga ibang tao kasi na hindi sila open sa kanilang kung paano sila magsalita, kung paano nila i-express yung sarili nila. Hindi sila mahilig magsabi ng I love you or anything else. Pero, yung actions nila or yung ibang way nila kung paano ito sabihin ay makikita mo, mararamdaman mo. Next naman ay, ayan, may katanungan ulit ako. Mula sa natalakay natin sa konsepto ng komunikasyon o dialogo, pag-isipan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ulit ito sa papel kung saan sinulat nyo ang mga nakaraan na tanong. Unang tanong ay, nangyari na ba sa'yo na may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi? Ano ito? At ano ang iyong mararamdaman kung hindi mo maipapahayag ang iyong mga ninanais at nararamdaman? At panghuli naman ay, ano ang mararamdaman mo kung hindi mo matugunan ang iyong mga pangangailangan dahil sa kawalan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa? Yan. Ang
Ang mabisang pakikipag-ugnayan ay nagbibigay daan sa isang individual na magkaroon ng responsableng pakikipag-ugnayan sa kapwa na nabubunga ng mas malalim na pagkakaunawaan at respeto. Kapag mabisa mong na ilahad ang iyong gustong ilahad is made-develop yung respeto and magkakaunawaan kayo. No misunderstanding na mangyayari. Yan. May mga pagkakataon na kahit likas sa tao ang makipag-ugnayan sa iba, humahantong ang ugnayan o samahan sa di pagkakasundo. Ang mabisang pagkikipag-usap ay mahalaga dahil ito ay nabubukas ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Kapag mahusay ang ating pakikipag-komunikasyon, mas naiintindihan natin ang saloobin, pangangailangan at damdamin ng iba. Dahil dito, mas nagkakaroon tayo ng respeto sa kanilang opinyon at pagkatao. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagdudulot ng mas maayos na relasyon, pagkakaunawaan at pagtutulungan sa loob ng isang komunidad o samahan. Sa madaling salita, ang epektibong pakikipag-usap ay susi sa pagtaguyod ng responsableng pag-uugali at mas mapayapang pakikipamuhay. Yan. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay nagbubunsod ng pagkakaisa na mahalaga sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Kapag may hidwaan, ang grupo ay tumutulong upang maibalik ang maayos na relasyon. Halimbawa, sa isang grupo, sa klase, kung may alitan, tutulong ang iba upang magkaayos dahil alam nilang naaapektuhan ang kanilang gawain. Sa pagpapahalaga sa kabutihang panlahat, maaaring sakripisyo ang pansariling damdamin para sa pagkakaisa at kapayapaan. Ang pahayag nito ay nagpapaliwanag tungkol sa kahalagaan ng pagmamalasakit sa kapwa bilang isang pangunahing salik sa pagkakaisa. Kapag may malasakit ang mga tao sa kanilang kapwa, mas nagkakaroon sila ng pagtutulungan at pag-uunawaan na nagbubunsod naman sa pagkakaisa sa isang grupo o komunidad. Ito ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat na nangangahulugang kalagayan kung saan nakikinabang ang lahat at nagsisilbing layunin sa isang lipunan. Yan. Sa pagpapahalaga sa kabutihang panlahat, minsan ay kailangang isakripisyo ang pansariling damdamin o interes upang mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa grupo. Ipinapakita nito na ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lamang nakutuon sa sariling kapakanan, kundi sa kabutihan at kapakanan ng buong lipunan. Yan. Ang iba't ibang samahan o organisasyon sa lipunan ay inaasahang makapagtaguyod ng ugnayang may pagkakaisa o solidarity, komunikasyon o dialogo at kooperasyon o pagtutulungan. Bilang paglilingkod sa kapwa at sa pagsasaalang-alang ng kabutihang panlahat. So, ang iba't ibang samahan o organisasyon daw sa lipunan ay may mahalagang papel sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga tao. Inaasahan nilang makabuo ng pagkakaisa o solidarity nga na nangangahulugang nagtutulungan at nagkakaisa sa mga kasapi para sa iisang layunin. Mahalaga rin ang komunikasyon o dialogo upang malinaw na maipahayag ang saloobin, opinyon o pangangailangan ng bawat isa at mapanatili ang magandang pakikipag-ugnayan. Bukod dito, ang kooperasyon o pagtutulungan ay nagsisilbing daan upang mapagtagumpayan ang mga gawain at adhikain ng organisasyon at upang mapabuti ang kalagayan ng buong lipunan. Sa ganitong paraan, naipapakita nila ang paglilingkod sa kapwa at ang pagpapahalaga sa kabutihang panlahat na siyang pangunahing layunin ng mga samahan at organisasyon sa lipunan. Ngayon naman ay may mga katanungan ako ulit na kailangan yung pagnilayan. Isulat ulit ito sa papel kung saan isinulat nyo rin ang iba pang mga katanungan. Unang tanong, dahil sa pagiging bahagi ng teknolohiya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay,
May mga pagbabago sa pakikipag-ugnayan tulad ng dialogo, pagkakaisa, komunikasyon at pagtutulungan. Sa paanong paraan kaya nababago ng teknolohiya ang pakikipagsalamuha ng isang individual? Pangalawa, sa inyong palagay, nawawala ba ang personal touch sa pakikipag-ugnayan dahil sa teknolohiya? At ang panghuli naman ay sa kabila naman ng paglaganap ng teknolohiya, paano ninyo mapanatili ang tunay na koneksyon sa inyong mga kaibigan at pamilya sa gitna ng paggamit ng teknolohiya? Yan. At sa paglalahat naman ay ang ating aralin natin ay nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan, pagkakaisa, pakikipag-usap at kooperasyon sa araw-araw na buhay. Ang mga ito ay mahalaga dahil nagsisilbi silang pundasyon upang magkaroon ng maayos at masiglang pamumuhay sa isang komunidad. Sa pagtutulungan, mas napapadali at napapabilis ang paghahanap ng solusyon sa mga suliranin. Ang pagkakaisa naman ay nagbubunga ng mapayapang samahan at nagtutulungan upang makamit ang mga layunan ng grupo o lipunan. Mahalaga rin ang pagkikipag-usap dahil ito ang paraan upang malinaw na maipahayag ang ating mga saloobin, pangangailangan at opinyon na nagdudulot ng mas magandang pag-uunawaan. Ang kooperasyon ay nagtuturo sa atin na magtrabaho ng sabay-sabay at magtulungan upang makamit ang kabutihang panlahat. Sa kabuuan, ang mga katangiang ito ay susi upang mapanatili ang magandang ugnayan, mapabuti ang buhay at mas mapadali ang pagtugon sa mga hamon na dulot ng pang-araw-araw na pamumuhay. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Naway madami kayong tutunan sa araw na ito. Maraming salamat at goodbye.